So, this is it. Actually, naluluki-luki na talaga ang mga EDSI fans dahil nami-miss na natin sila, and we are wishing actually na pagising natin sa isang umaga ay EDSI na ganon ang peg. Dahil medyo, kailan lang ba yung last episode nila? Nung nakaraang linggo pa lang, 'di ba? Ganun talaga nami-miss natin sila agad-agad, pero naintindihan naman natin because busy si Kalinga Prab. But then, we are willing to wait naman. Kaya naman, hindi maiwasan na marami din tayong mga imahinasyon. Marami tayong mga naiisip. Marami tayong mga magandang masaya at magandang maiisip tungkol sa kanilang dalawa. Totoo naman yan. Ito yung pinakamatinding bulong ni Dr. Love na pwedeng mangyari, pwedeng hindi na nga aabot ng birthday, basta bahala na si Kalinga Pido. Anyways, hi, wow life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa isang vlog ni Olives TV, sir. Andito na interview niya si Dr. Love nga at pinag-usapan nila ang EDSI, of course, and masasabi ko na i-excite din ako sa kanilang sa naiisip. And for sure, sa lahat ng mga EDSI solid, ito din yung gusto nating patutunguhan nilang dalawa. Ay, nako! Sa totoo lang guys, sa lahat ng mga nakikita at naobserbahan ko lately, lalo na after Hong Kong days, ang EDSI talaga is ang lala. Ang lala ng sweetness nila ngayon. Kumbaga, ang sarap lang nila tignan or panoorin dahil makikita mo yung realness, makikita or mararamdaman mo yung pagmamahal. On or off cam, talaga namang sinusubok or subok na ang EDSI. Kaya panatag ako. Anyways, bago ang lahat guys, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate na Vlog, Kalinga Prab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So ngayon guys, this is it. Agree ba kayo dito sa naiisip, or actually naiisip natin tong lahat pero comment down below kung anong opinion nyo. Kumbaga, sa pagkaalam ko kasi, yung anak mo, pang nagdibo, ayaw mo yung magpo-propose na. Ay, sana, meron na. Actually, ako mismo, iniisip ko yon na may proposal sa 18th birthday. Because kasi, sa nakikita ko, base sa naobserbahan ko sa bawat pinapakita nila through on cam, off cam, ay talagang mararamdaman mo yung pagmamahal. And sa totoo lang, hindi man nila tinatago yon. And hindi rin yung tinatago ni Beyonce. Pero sa ngayon, low-key lang muna. Yung tipong parang wala pero meron. Ayun, sa totoo lang, sobra. Pero ayokong isipin kasi ayokong pangunahan si Kalinga Pido kung ano man ang mga plano niya sa buhay. One thing for sure is sobrang mahal niya si Beyonce, and for sure ganun naman ang mga lalaki. Kapag nagmahal yan, maraming plano yan sa'yo, diba? Isa yan sa mga palatandaan kung mahal ka ng isang lalaki, dahil marami niyang pangarap sa'yo, marami niyang gustong i-provide sa'yo. Basta yung mga lalaki kasi kapag nagmamahal yan, talagang yan, masipag at maraming plano yan, diba? At hindi ka mag-iisip. Kasi 'di ba may mga pagmamahal, mahal ba niya talaga ako? May mga ganang samahan, 'di ba? Parang situationship. Okay pa yung email kasi mutual understanding, pero iba talaga kapag may label. Anong mo doon, Dok? Anong masasabi mo doon? If ever na mangyari yun? Bilang magulang, bilang tatay-tatayan, siyempre masaya ka. Dahil dumating na yung punto na pinapangarap ng lahat yan.
Sa totoo lang, bilang magulang, or kahit na yung mga totoong magulang ni Beyonce, masaya sila because yung anak nila is merong isang tao na willing siyang alagaan, mahalin, at alam naman nila kung gaano nire-respeto ni Kalingap Ido talaga si Beyonce. From head to foot yan, sobrang alaga ni Kalingap Ido yan, 'di ba? At naniniwala ako, hindi rin ibibigay ni Nanay Hansel at ni tatay ang tiwala nila kay Kalingap Ido kung hindi ni-work ni Kalingap Ido yung para pagkatiwalaan siya, di ba? So ako, for example, kung magkaroon ako ng anak and then abot sa puntong ligawan na, syempre gano'n naman ang routine ng buhay, di ba? Kasi nasa tamang edad naman, gano'n naman, iibig, ganyan, magkakapamilya soon, pagdating ng tamang panahon, tamang edad, di ba? Okay na okay sa akin. Butong-buto ako kay Kalingap Ido kasi makikita mo yung realness, makikita mo yung totoong-totoo siya kasi hindi man yan mag-i-effort ng kung ano mang effort niya na ibinibigay kay Beyonce kung wala lang si Beyonce sa kanya. Diba? Ay, nako. Yung proposal na inantay na yan. Halos lahat. Halos lahat. Sa lahat ng mga EDSI fans, yung day na magiging official sila na hindi na kumbaga hindi na natin iisipin sila ba talaga or ano ba, although malakas yung kutob natin, pero iba pa rin yung may confirmations, iba pa rin yung may yes, like officially boyfriend and girlfriend yung araw na yon, 'di ba? So, syempre sa mga solid EDSI fans talaga, yan ang araw na pinaka-inaantay natin. Ako sa totoo lang, as an EDSI fan, gusto ko, iniisip ko nga medyo malayo pa ang September pero sa puso ko parang ang lapit-lapit na, parang dahil sa nai-excite ako kapag meron ako nakikitang videos na sweet sila, parang gusto ko nang sabihin na parang hindi to abutan ng September. Baka bigla na lang tayong mabulaga. Diba? Why not? Kasi, si Beyonce naman sa totoo lang, she is, ngayon, very, siya, totoong-totoo din siya sa kung anong nararamdaman niya. And, minsan, pag tinatanong siya about kay Kalingap Ido, yung sagot niya is direct, diba? Diretso. Wala nang paligoy-ligoy pa. Diba? Masayang-masaya ang EDSI ngayon, for sure. Nakabang lahat ng mga sponsor niya. Talagang iisa lang din ang pangarap na True. magkatuluyan sila dalawa. Kasi Yes. And they live happily ever after. Ay nako, sa totoo lang, isa yan sa mga pinaka gusto natin na dumating yung araw na yon, di ba? And syempre nai-excite din tayo kung anong mga susunod na mangyayari kapag officially love, di ba? Pero syempre sa totoo lang, hindi man ako nagmamadali kasi sa nakikita ko at naobserbahan ko sa dalawa ngayon, alam kong masayang-masaya sila. So, kung ano mang meron sila ngayon, I know na they really, pinapahalagahan talaga nila ng bonggang-bongga yan, lalo na si Kalingap Ido. Diba? Talagang, basta! ang hirap kasi nandok yung sitwasyon ba na tingnan mo naman yung kwarto ni Beyonce. Nakita ko sa vlog mo kasi. Oo. Halos lahat ng picture. Well, actually, yung mga pictures na yun, sobrang pinapahalagahan din kasi ni Beyonce yung mga bigay nila. Yung mga bigay ng mga fans is sobrang pinapahalaga ni Beyonce. At sa mga fans na nagbibigay nun is talagang makikita mo na kung gaano pinapahalagahan ni Beyonce ang lahat ng bagay na binibigay mo. Diba? Kahit pictures lang yan, ganon. Pero syempre, hindi basta kahit picture lang yan, kundi kasi special talaga si Kalingap Ido sa pamilya nila or lalo na kay Beyonce. Kaya masaya sa feeling na every time na gigising ka sa umaga, tutulog ka sa gabi, siya yung huli at unang magina mo. Room tour nga sa room ni Kalingap Ido din. Nang sa ganun, nakita din namin yung ebidensya. Oh my God. But anyways,
ayun, nakikita natin kung gaano pinapahalagahan ni Viancy ang every, bigay ng mga sponsors, lahat ng blessings, 'di ba? Every time na may magbablog sa kanila, makikita mo, ay, yung mga nagbibigay, nandun pa dun yung binigay ko, oh my God, grabe. Kay Edo. Oo, nakapalibot. So, para sa akin ba, halimbawa na hindi magkatuluyan yung dalawa, parang, alam mo yun? Oo, parang napakasakit. Actually, as of now, hindi ko iniisip yung ganyang negative. Kasi, I believe kasi kapag if you think it negative, sometimes nagmamanifest eh. So, para sa akin kasi hindi ko kinukontra or hindi ko kukontrahin yung energy na meron ang EDC ngayon. Kasi naniniwala ako at sobrang lakas ng kutob ko, ng pakiramdam ko kung gaano ka ganda at gaano kasaya ang puso nila ngayon. So, I always think of everything will, happen for a reason. At hindi ko ini-expect or hindi ko talaga iniisip na baka hindi sila gano'n, ganyan. Laging nasa isip ko na sana mas lalo pang magmamahalan sila, mas lalo pang, alam mo yun, mas lalo pa nilang makilala yung isa't isa, and mas lalo pa silang mapamahal sa isa't isa, and no matter what, kasi wala namang perfectong tao, lagi nilang piliin ang isa't isa. Kasi gustong-gusto ko talaga silang dalawa. Gustong-gusto ko talaga silang dalawa na for good, di ba? For good. Isipin na nakikita mo na lahat mula sa baba. Mula doon sa baba, lahat makikita mo picture ni Edo. Hanggang sa kwarto. Tapos papupunta lang sa wala. Parang napakasakit isipin. Yun yung punto ko doon talaga, Dok. Yun ang ayaw kong mangyari. Siguro ang lungkot kung yun yung mababalitaan natin. Pero sana, kasi ang buhay hindi man natin alam mo, you don't know what tomorrow comes, ika nga, 'di ba? So hopefully na lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga pagsubok, mga problema, for sure marami pa silang pagdadaanan, kakayanin, 'di ba? Kakayanin. Kasi wala namang perfectong samahan talaga. Talagang lahat naman sinusubok. Yung iba sinusubok through financial, yung iba naman sinusubok talaga. Basta sinusubok, iba't ibang problema ang kinakaharap natin actually sa bawat couples dyan, iba't ibang problema, financial, yung ibang basta bigla-bigla na lang magkakaroon ng problema, minsan yung isa nanghihina, yung isa nagpapadala sa temptations, and hopefully, these problems, kung sakali mang maranasan nila or susubukin sila, malalagpasan nilang dalawa. And naniniwala ako na kayang-kaya nilang harapin ang lahat because I know they're both responsible, and yung pagmamahal nila is malaki. Malaki ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Kahit gaano kalaking problema yan, mas malaki ang kanilang pagmamahalan. Yun ang lagi kong iniisip, na sana magiging na sana malagpasan nila, 'di ba? Kumbaga, meron ng yung dalawa kumbaga malalim na yung malalim na medyo may. Siyempre, malalim na yung samahan nilang dalawa kasi sa totoo lang hindi mo naman ibibigay yung fully trust mo, yung tiwala at pagmamahal mo sa isang tao kung wala din siyang pinapakitang kaya mo siyang pagkatiwalaan, 'di ba, sa mga bagay-bagay, 'di ba? So, naniniwala talaga ako ang lalim-lalim ng samahan ng EDC ngayon. Lalo na siguro kapag off-cam, lalo na siguro kapag off-cam. Kalaliman na yung kanilang samahan. Kumbaga, sa pagkakalam ko kasi, So, ayun guys, isa to sa mga kaganapan doon sa birthday ni Joy. Ayun, sobrang masayang-masaya sila, kaya alam ko na sobrang masayang-masaya ang puso nila. At syempre, naniniwala din ako na ang EDC is totoong masaya talaga on or off cam. Yung samahan nila is talagang naniniwala ako na talagang pinapahalagahan nila yung pagmamahal na yon. And syempre,
sa mga post ni Beyonce, ganito. May baby din ako, pero tahimik lang siya, di ba love? Di ba love? O di ba wala? Tahimik kasi siya. Totoo, tahimik naman talaga si Kalinga Pido. Pero, ano lang yan, tahimik lang yan kapag siguro on cam. Pero, in real, for sure, nakakausap mo naman ng So, the clue is may baby siya. Totoo naman yan. Well, nag-I love you, nag-confess na rin si Beyonce sa kanyang nararamdaman kay Kalinga Pido. And for sure, off-cam na pag-usapan nila yan. Malinaw na ang mga bagay-bagay. I believe na sobrang malinaw na ang mga bagay-bagay sa kanilang dalawa off-cam. Well, sa ating mga sumusubaybay sa kanila, medyo, with question marks. Ako, wala na akong question mark. Yung iba, kasi syempre, naiintindihan ko din naman na yung iba is waiting for the official announcement, di ba? Naiintindihan ko naman yung part na yon. Kaya lang, may baby na talaga. Alam ko na off-cam, sigurado ako na talagang sila na. Sana all. Anyways, guys, bahala na. Alam na nila yung ginagawa nila. Alam na nila kung ano mang pinasok nila ngayon. Masaya sila ngayon, and that's all that matters for me. Na masaya ang EDC. Kaya panatag ang puso ko. Ay, nako, grabe kung magmahal si Kalinga Pido talaga. But anyways, gano'n naman talaga, syempre, di ba? Kaya nga sobrang masaya tayo at panatag yung puso natin sa dalawa because na ipapakita ni Kalinga Pido yung pagmamahal na yon na gusto natin na yun na mangyari para sa kanilang dalawa. And it happened. The universe granted. Thank you, Lord. Thank you guys so much for watching and bye-bye. Kayo guys, anong sa tingin nyo? Ano kaya mga pasabog sa birthday ni Beyonce? Although September pa yon, medyo matagal-tagal pa, pero nakaka-excite, di ba? Aabutan ng September or hindi na. Anyways, thank you so much guys for watching. Bye-bye.